Away umano sa lupa, nakikitang dahilan ng otoridad sa pagpaslang sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at ang Israeli niyang boyfriend na si Yitzhak Cohen. Ang mga pangunahing suspect, alam ba ninyo? Parehong dating pulis. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar. Alex, lumalabas sa investigasyon ng CIDG na nakasanla dito kay Geneva yung lupa na pag-aari nitong suspect na isang dating pulis. Kaya naman pinaniwala nitong mga suspect itong biktima na may bibili na sa lupa, kaya ito nakipagkita sa kanila noong June 21 na humanto nga sa pagpatay sa dalawang biktima. Ito po ay talagang may kinalaman sa pagkamatay. Hawak na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang pangunahing suspect sa pagpatay sa beauty pageant contestant na si Geneva Lopez at sa Israeli boyfriend dito na si Yitzhak Cohen. Ipinresinta ni DILG Secretary Benhur Abalos ang mga suspect na sina Michael Angelo Guiyang at Romel Abuzo na parehong dating pulis. Inaresto sila sa kasong illegal possession of firearms. Arestado na rin ang isa pang suspect na si Jeffrey Santos. Base sa investigasyon ng CIDG, nakasanla kay Geneva ang lupa ni Guiyang na hindi niya matubos. Dahil dito, pinaniwala niya ang biktima na may buyer na ng lupa, kaya nakipagkita ito sa kanila noong June 21. Makikita nyo, it's a planned activity. Nakita nyo na one day before sa aming investigasyon ay nag-usap si Guiyang at si Abuso tungkol sa gagawin nila sa magnobya na to. So there was that plan of killing itong magnobya na to. So makikita nyo, ayaw ibigay ni Guiyang yung lupa na isinanla niya kay Geneva. And we are collating some more evidence and statement dahil tinitiyak namin na dito nagsimula sa motibo na ito yung pagpatay sa magnobya na to. Base sa investigasyon, pinagbabaril ng mga suspect si Geneva at ang kanyang boyfriend sa loob mismo ng SUV na kanilang sinakyan. Nakalaunan ay natagpo ang sunog sa Kapas, Tarlac. Isinakay sila sa isa pang SUV at inilibing sa bakanting lote sa Santa Lucia sa Kapas, Tarlac. Nadiskubre ito noong Sabado sa tulong ng driver na si alias Junjun na kusang loob na sumuko sa CIDG kasama ang isa pang person of interest na si alias Dondon. Siya ay nakonsensya, lumapit siya sa CIDG at naglahat siya ng mga nangyari nung araw na yon. Sa totoo lang, masakit eh. Kasi ito yung mga taong binayaran ng gobyerno para proteksyonan tayo eh. Although a wall dismissed from service, ibig sabihin din naman, maganda ang naging proseso sa Philippine National Police dahil tinanggal. Pero hindi mo rin maiaalis na dating naging pulis, dating nanumpa na proteksyonan. Tapos ito ngayon pumapatay. Pinatitiyak naman ni General Marbil sa CIDG na makakapagsampa sila ng matibay na kaso laban sa mga sospek. Mahaharap pa mga ito sa kasong 2 counts of murder. Nakahanda naman daw ang PNP na pagkalooban ng seguridad ang pamilya ng mga biktima, lalo't mga dating pulis ang pangunahing sospek sa krimen. Humingi sila ng tulong sa amin. Of course, we will give them protection. But as of now, talagang ginagawa po namin yan. Kahit hindi po nilang sabihin yan, we are giving them protection. Yun po yung masabi ko po. Alex, sa ngayon may dalawa pang persons of interest ang tinutugis ngayon ng mga tauhan ng CIDG na pinaniniwala ang may naging mahalagang parte din dito sa krimen. Patuloy ding hinihintay ng otoridad yung resulta ng ballistic at cross-matching examination doon sa mga baril na nakuha dito sa mga suspect, sa mga bala naman na na-recover dito sa mga biktima. Alex? Oy, linawin na natin na Marno, yung may binanggit ka na Jeffrey, anong kinalaman niya doon sa Jeffrey na yun?
Alex, isa ito dun sa mga suspect, no? Hindi dinitalye ng CIDG yung naging papel nitong Jeffrey Santos na isa sa mga suspect. Pero ang sinasabi ng CIDG, kasama siya sa mga nakuhanan ng baril at sinampahan na ng kasong illegal possession of firearms. Kaya naman kasama siyang nasa kustodiya at nakadetine dito sa tanggapan ng CIDG. Bukod sa kanila, may dalawang person of interest. Ito nga si alias Junjun, na driver nitong SUV na pinagkargahan ng labi nitong mga biktima, at isang alias Dondon. So ngayon, mga limang person of interest kasama yung dalawang pangunahing suspect ang nasa kustodiya ngayon ng CIDG, habang dalawa pang person of interest ang tinutugis ng mga otoridad. Alex? Yung dalawang dating pulis, sumailalim ba yan sa paraffin test? Kung batid ba kung sila talagang bumaril dito sa mga biktima? Alex, yun yung patuloy na hinihintay ngayon ng mga otoridad, no? Yung resulta ng paraffin test na isinagawa nitong PNP Crime Laboratory, at the same time yung ballistic examination doon sa mga baril na nakumpiska sa kanila, kasi may cross-matching examination yan kung tutugma yan doon sa mga na-recover na slug doon sa mga biktima, para magsilbing matibay yan na scientific evidence na isasama doon sa filing nila sa korte sa kasong murder na isasampa dito sa mga suspect. Alam ko, Mar, ikaw maalam ka sa marksmanship, no, sa mga baril. Kapag ikaw ay nakapaputok ng isang baril, hanggang kailan ba mananatili yung pulbura ng bala dito sa mga kamay mo? Alex, hindi ako sigurado, no, pero yung ibang mga shooter kasi, pagka ikaw ay desidido na maalisin, tanggalin yung pulbura, meron silang mga certain liquid na ibinubuhos panlinis ng kamay. Pero itong nangyaring krimen, Alex, June 21 pa yung sinasabing pagpatay dito sa mga biktima. And ngayon, July na, so malamang ay mag-negative na sa paraffin test itong mga suspect. Pero isa sa mga inihintay ngayon din yung resulta ng ballistic examination, dahil isa yan sa magiging matibay na scientific evidence. Dahil kung yung mga baril na nakumpiska, na-recover dito sa mga suspect ay mag-match doon sa slug ng bala, yung tingga na nakuha dito sa mga biktima, ay isang patunayan na galing doon sa mga baril na yon yung nakapatay dyan sa mga biktima. Okay, maraming salamat Sir Mar Gabriel. Mata natin dyan sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.